Bangag ka! Oh, yan na lang talaga ang nasabi nitong Ilocana, mga kababayan. Presenting si Manang na taga Ilocos mismo, mga kababayan. Ito ang napakatibay na patunay, mga kababayan, na walang solid north dahil maging ang mga kababayan ni BBM, siya ay sinusuka. Bangag ang tawag nila kay BBM, mga kababayan. Mga Ilocano mismo ha, taga Ilocos, mga kababayan. Hindi na rin nila matiis etong kagagawan ng Marcos administration, mga kababayan, na sabi ni Manang, pinakakurakot na administrasyon na kanyang nasaksihan. The worst of the worst, even worst, mga kababayan, sa ginawa ng tatay ni BBM na si Marcos Sr. Panoorin niyo po ha. I'm from Cainta. I'm Ilocano. Ilocano. But I don't like Marcos. We don't like Marcos too. Oh. Eto, mga kababayan, ang mga legit na sumasali sa rally. Hindi yung rally ng mga kabayan, black makabuang black, mga kababayan. Kung tatanungin mo, ha, bakit ka nandito? Ay, hinablot lang ako eh. Eto, totoong mayroong pinaglalaban. Ayoko kay Marcos. Kami din. The most corrupt president. The most wala si president. Si Congressman Saldico. Alam ko na yun. Alam na natin. Sino pumirma ng GAA, BICAM, May Blanco? Di si Marcos Bangag. Marcos Bangag. Make sense, mga kababayan. Kahit ordinaryong Pilipino, alam, mga kababayan, na ang sentro ng kurakutan ay ang BBM na iyan. Sino ang pumirma, mga kababayan, ng GAA? Siya, di ba, Manang? Tatandaan ninyo, si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Lahat na siguro ng presidente pinagdaanan na nito, mga kababayan. Sa lahat ng presidente, si Marcos Jr. ang pinakakurakot para sa kanya. Kaya ako lalahok! Inflation! At tanong, 200! Ang galunggong, 400! Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Kung dati-rati, mga kababayan, 1,000, isang buwan na budget. Ngayon, kahit isang araw, mga kababayan, kukulangin ka. Isa pa lang yun, namalengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto pa daw si Marcos Bangag. Bangag! Galit na galit si Manang. Bangag! Maglalakaw ka, Marcos. Talaga? Papayastan ka. Hindi kita gusto. I don't like you, Marcos. Binoto kita dahil kay Sara noon. Nabudol kami. Uniteam. Kung walang Uniteam, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Dama ko, hirap nyo? Isko Lord. Bakit nagpa-party ka palagi kung dama mo ang hirap namin? Mayroon bang nakisimpatya tapos nakisaya? Nagsiselebrate, mga kababayan, di ba? Puro kagaguhan, no? Pala kabalbalan yung sinabi. Kabalbalan, Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kami din. Nagpa-music pa kami, mga kababayan. May bagong silang, may bago ng bangag, bagong ngiwi, bagong kurap sa ating lipunan. Ay nako, sama-samang babangag muli. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasana si Sara, tinraidor mo! Tinraidor. Ay, wala nang paligid. Eto na. Speaking of the Budol King, mga kababayan, Mr. Budol, wala na daw paligoy-ligoy, mga kababayan. Ikukulong na daw niya ang mga kurakot, Diyos ko Lord. Isali mo sarili mo nga. Ligoy pa ang ating mga otoridad ay siyempre dip. papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Aarestuhin na, kahapon pa yan ha. Bakit wala pang naaresto ni isa? Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Plunder ha, plunder. Huy, ngag. Perfect to perfect ang pagkakataong ito, ngag. Parang magpapagupit ka ng ngag, Tumubo na, mga kababayan, Nakita na yung mga uban sa kanyang buhok, mga kababayan, yung tinubuan. Puti na pala lahat ng to, buhok. Ako ang gugupit sa iyo, ngag, libre. Tapos sa akin na yung mga buhok. Papacheck natin, mga kababayan, hair follicle. Walang special na pagtrato. Walang sinasanto. Walang sinasanto, ungas ka! Walang sinasanto dahil mga demonyo kayo. Simula nitong lahat. Oo, tapos ikaw din ang dapat makulong. Ikaw ang nagsimula nga, mga kababayan, ng nakawan. Ako ang nagsimula nitong lahat ng kaguluhan na ito. O dapat ikaw din panagutin, ngag. Lahat.
ako ang magtatapos. Kaya asahan Ako ang natapos, Gusto namin ang ending, Bartolina ka. po ninyo na wala Kulong pong itong mga tigil kababayan. sa aming ginagawa. At kahit na, parang napakatagal. Bakit mga kababayan? Ito ang malaking katanungan, no? Ang isa daw sa pinagbasihan nila mga kababayan, nakakasuhan nila yung etong sinasabi nilang sangkot ngayon mga kababayan, 17. And then si Zaldico at si Romualdez. Ang pinagbasihan nila, testimonya ni Gutesa at testimonya ni Zaldico. Kasali ka rin! Kasali ka rin ha, doon sa testimonya ni Zaldico. So paano na yan? Paano na yan? Ikulong mo ang sarili mo. Na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Pasensya, ubus ng pasensya namin, Ngag. Mag-resign ka na. Ngunit nagbunga na. Nagbunga na! Ang mga pasensya ninyo. Magbubunga lang yan, Ngag, kung aalis ka na sa pwesto. Lumayas ka dyan. Resign. Ako ang nagsimula, ako ang tatapos. Yan ang Ay, Diyos ko, Lord. Yan ang pambubudol na naman, mga kababayan ng Marcos administration. ng Pangulo sa investigasyon sa issue ng korupsyon na bumabalot sa gobyerno. At ang pinakauna Ano sabi niya, no? Ano sabi ni Karen Davila, mga kababayan? Buong gobyerno, sindikato. ang nasampulan, si Zaldico. May arrest Sampulan, wala nga. Wala nga dito sa bansa, mga kababayan. warrant na raw laban sa dating kongresista. Yun nga lang, wala naman siya sa bansa. Malapit na tumapanot, Walang pinsan-pinsan. Dating House Speaker Martin Romualdez, posibleng kasuhan sa flood control. Posibleng kasuhan pa pala. Tapos ang sabi, mayroon ng warrant of arrest. Ulol na, uulol na naman, mga kababayan. Lord. Tapos ang ikakaso, mga kababayan, negligence. Scandal Ay. ayon mismo kay Civil case. Yung civil case, wala yung kulong. PBBM. Zaldico, may arrest warrant na. Kasabay ng pahayag ng Pangulo Martin Romualdez, pinakakasuhan na ng DPWH at ICI. Akala namin mayroon ng warrant of arrest. Plano pa pala, mga kababayan. Puro plano na naman itong... Romualdez, handa raw harapin ang mga reklamo. Handang harapin, pero magpapacheck up muna daw, mga kababayan, abroad. Those sacred cows, yan ang matagal nang ipinanganak. Eto mga kababayan, isa na lang ang kulang dito para yun na talaga ang buong problema ng bansa. Isaksak mo dito ang itsura ni Lisa Araneta. Kumpleto na, mga kababayan, itong problema ng bansang Pilipinas na kinakaharap natin ngayon. Actually, isa nga lang, si BBM lang dapat, mga kababayan, mag-resign dyan, mawala dyan sa pwesto pag re-resign natin o i-impeach. Wala na. Etong si Tambaloslos, collapse na yan. Collapse ang Zaldico. Lalong-lalo na yung palaka, mga kababayan, kukak. Ito lang, main problem, mga Unang kababayan. Pangulo sa investigasyon sa flood control corruption scandal. Ngayong araw, kay PBBM na mismo nang galing na Pipa Bangag. maaaring sampahan ng kasong plunder at indirect bribery ang kanyang pinsang Ano ba talaga? Ang sabi, mga kababayan, mayroon ng warrant of arrest. Ngayon, maaari pa. Possibility lang pala, mga kababayan. former House Speaker Martin Romualdez. Kabangagan. Sabit din si dating Ako Bicol Party List, Zaldico. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ay, nako. Tama talaga yung ito na namang demonya, mga kababayan. Ang wisit na to. Gaya ng Sinungaling! Yan talagang uso ni Chris Castro, mga kababayan. Sarap, Kung meron lang tayong kapangyarihan, mga kababayan, na utusan yung kidlat. Gusto ko matamaan na kidlat ito, Uso ni Chris ulit-ulit Castro. na sinabi ni Pangulo, Ulit-ulit. walang sasantuhin dito. Ay, Kahit nako. kamag-anak, kaibigan, Pati sa sarili niya. Pati ikaw. Gusto din natin ito makulong, mga kababayan. there will be no secret cows. Dalawang buwan simula ng Magpa-drug sagutin test ng ka rin. Malacanang. Ay, eto, mga kababayan, hindi lang drug test ang i-demand natin. Magde-demand tayo ng psychiatric test, mga kababayan. Pati hair follicle test. Pati neuro. Walang sisinuhin ang investigasyon ng administrasyon. Walang sisinuhin. Nagbigay mensahe ang Pangulo ngayong araw na maaaring Bubudol. sampahan ng kaso ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez. Maaari lang pala. Gawin nyo na. So, dalawa lang yan Maaaring oo, maaaring hindi. Diyos ko, Lord. Maliwanag na ang ebidensya. Maaari pa rin. Kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na Uy, Ngag, sabi ng kababayan mong matanda, taga Ilocos, bangag ka raw. O bangag ka raw, tapos ikaw daw ang pinakakurakot. ang ICI at saka ang DPWH
ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman. Ngag. Mayroon ding nagreklamo na dinawit ang iyong asawa. Mayroon din daw bagban. Oh. Paano na yan, Ngag? Bakit hindi sinali? Hindi man lang pinansin, mga kababayan. Oh. Akala ba natin walang kinikilingan? Nasali si Lisa Araneta, mga kababayan. Oh, mayroong pinalitan ng bilyonaryo. Mayroong nagsampa ng mga kababayan, complaint about kay Lisa Araneta. Legit ang kanyang complaint, mga kababayan. Hindi pinansin. Sabi ni Claire Castro, inatake ba kababayan yung nag-complain? Para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Sige, mag-away kayo. Ang sarap pagmasdan, mga kababayan, na nag-aaway itong mga nang-aapi sa'yo. Sila na din ang nag-aaway tapos parang nagpapatayan na, mga kababayan. Go ahead. Ayon sa Pangulo, Ito, nakita natin, mga kababayan, ito nasa likod ko, kokak. Sa Pangulo, susunod lang ang administrasyon kung saan sila ituro ng ebidensya. Kung mapatunayan daw ng ebidensya na may kinalaman si Romualdez at resigned Congressman Zaldico sa flood control Grabe, scandal, ang tagal ng investigasyon. Hanggang ngayon, hindi alam may kinalaman ba? Diyos ko, Lord. maaari silang sampahan ng plunder o indirect bribery charges. Matatandaan na nang ituro ni Zaldico ang Wala pa pala kaso. Anong sinasabi niyong aarestuhin? Bending dalo na naman. Naku, bangag. Pinsan bilang utak umano sa anomalyang ito, nananatili raw na bukas sa anumang investigasyon si Romualdez. Dumalo na rin ito sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Yan, mga kababayan, kung makakasuhan ito, absuelto din yan. Maa-absuelto din yan, mga kababayan. Ngayon pa lang, i-absuelto na yan nila. Bending dalo na yan, mga kababayan. Ipatawag siya bilang resource person. Naninindigan si Romualdez na wala pang kahit anong konkretong ebidensya na nakapagtuturo sa kanya. Matatanda ang isa sa hamon sa pamahalaan, lalo na kay Ombudsman Jesus Crispin. Jesus! Lord, I'm sorry, Lord, kung bakit, kapangalan mo ito. Sana nga, mga kababayan, sana nga meron pang lunas, mga kababayan, ang utak nito, mga kababayan, at ugali. Baka naman ang mas malalang sakit nito, mga kababayan, hindi ang kanyang leukemia, kundi yung utak at ugali na mismo, mga kababayan. Damulya ay kung tatablahin ba niya ang frat brad niyang si Romualdez. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ako. Kasabay ng video message ni PBBM ang rekomendasyon ng DPWH at ICI na kasuhan na si Martin Romualdez at Zaldico kaugnay ng multi-billion peso flood control scandal. Kung yan, mga kababayan, yung ICI, inandar na lang yan sa ombudsman. Nagsampa na sana ng kaso ngayon. Ngayon, mga kababayan, forward na naman nila sa ombudsman, and then mag-iimbestiga na naman ang ombudsman. Ang detalye sa agenda report Kaululan! Bidang-bida itong may piloka, mga kababayan, Ay, nako. Nakakasuhan na ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure. Gumiwi din, matanda, Sino former House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Formal na isinumite ng DPWH at ICI ang kanilang referral sa Office of the Ombudsman. Ay, nako. Para din si Roque, mukhang kawig Roque. Kung saan bit-bit din nila ang dose-dose ng kahon na naglalaman ng mga dokumento kaugnay sa flood control scandal. Nasaan ang mga kaya puro na Sunwest, mga kababayan. Zaldico na kanilang pinag-iinitan dahil kumanta na Ito ang mga kontrata ng mga kumpanyang naiuugnay kay Co. Ang Sunwest Incorporated at Hightone Construction. 100 billion pesos ang halaga ng mga nasabing kontrata na mula. Tapos how about yung sabi ni Zaldico na pina-insert ni Bangag, mga kababayan? 2016 hanggang 2025, ani DPWH Secretary Vince Dizon. We leave up to the Office of the Ombudsman for further investigation and for eventual filing. Dapat palayasin na yan si Boying, mga kababayan. Delikado bending the law. Umamin, mga kababayan, na binibend yung law. Tapos, eto na. Mabibend ang law nito, mga kababayan. Maa-absuelto itong mga kakampi niya. Kagaya po ng sinabi ng ating Pangulo, may tiwala po tayo sa proseso. Kami wala. Kayo lang ang may tiwala dahil kayo lang din Kami wala kaming tiwala. Taong bayan walang tiwala, mga kababayan, sa kabangagan. Tiwala po tayo sa ating ombudsman
may tiwala po tayo sa ating mga korte kapag ito ay umabot na sa kanila. Bukod sa mga kontrata, isinumite rin ng dalawang ahensya ang talaga, no, magandang gawin ito mga kababayan, no. Kung talagang patas, anyway, under Marcos administration nangyari ang kabuktutang ito, karokotang ito, kamalasang ito. Magpahinga ka muna nga, resign. Or hindi ba kaya mag-leave of absence ka? Hayaan mong gumulong. Gumulong ang kaso at investigasyon ng walang kamay mo. Dahil paano kami maniniwala mga kababayan na sincere itong investigasyon, mga kaso at mga hokus-pokus, mga lutuan ito mga kababayan, kung ang nag-head ng investigasyon at ang papagulong ng kaso ay kasabwat mismo. Sinumpaang salaysay mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Kasama rito ang sinumpaang salaysay ni Orly Guteza na umano'y dating security aide ni Ko. Yan, ang sabi nila mga kababayan, si Lacson, absolutely. Kaduda-duda si Guteza dahil peke ang notaryo. Ngayon mga kababayan, yun na ang ginamit. Are linked. Tapos ang delikado pa nito. So kung Guteza mga kababayan, pagdating na sa aktual na korte, di ba ang sabi ni Amy? Tinutukan daw mga kababayan, tinakot. Baka doon na babaliktad. Wala na. Dismiss na agad mga kababayan si Tambaluslos. Yan pa naman mga kababayan ang sinasabi ngayon na Amy na babaliktad si Guteza. Mukhang gagamitin nila iyan mga kababayan na rason para ma-dismiss ang mga kaso laban kay Tambaluslos. Our investigation and also the ICI's investigation to the recommendations that we have made in this referral for former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. Matatanda ang sinabi ni Guteza na inatasan siyang maghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko at Romualdez. Kinumpirma na yan. Kinumpirma na yan ni mga kababayan Zaldico with all the pictures pa. Ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na pineke ang pirma ni Attorney Pechi Rose Espejo. Isa pa yan. Regardless dyan mga kababayan, hindi na yan ang issue. Para sa notaryo, sa affidavit na isinumite ni Guteza, agad namang naglabas ng pahayag ang kampo ni Romualdez na nagsabing handa siyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. I willingly submitted myself to the ICI fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked me to any irregularity. Sige, magpalusot na kayo. And again, my conscience remains clear. Naniniwala rin daw si Romualdez na magiging tapat at maayos ang review at evaluation ng Ombudsman. Si Boying, Diyos ko Lord, ng ICI nang maasahan mo dyan. 1,200 na individual ang maaaring masangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya sa susunod na linggo, aasahan daw ang mga dagdag na dokumentong makatutulong sa kanilang investigasyon. Sige kung pinagbasihan niyo si Guteza at si Zaldico na testimonya, isalin niyo si Bangag. Kabilang narito ang galing sa AFP at PNP at mga proyektong nakubra ng mga kontrobersyal na kontratista. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Gusto Channel. rin natin mga kababayan, yung mga bata ni Tambaluslos mga kababayan, imbestigahan, lalong-lalo na si Adyong, yung sina Panot na DJ Suarez mga kababayan, sina Abante. Yan mga kababayan, ang laki siguro ng naibulsa ng mga buang na yan. Nasa Office of the Ombudsman na nga ang bola at gaya ng sinabi ng Pangulo, susundan nito ang ebidensya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Pambobodol na naman! Nakatakdang aksyonan ng Ombudsman sa susunod Marcos Budol. na linggo ang rekomendasyong makasuhan na sina dating Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Yan ay matapos irekomenda ng DPWH at ICI o Independent Commission for Infrastructure na makasuhan sila ng plunder at iba pang charges. Nanindigan si... Akala namin warrant of arrest daw yung pinagsasabi niya mga kababayan. Ngayon, balak palang kasuhan? Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susundan lang nila ang ebidensya. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed. Ito, nagsasayang na lang mga kababayan, mag-fact-finding na naman. Tapos na ang ICI niyan mga kababayan. Paulit-ulit na lang. Pwede namin i-subject sa preliminary investigation.
Pagdating sa timeline, posibleng abutin daw ng buwan ang investigasyon. Pero sinisiguro ni Remulla na may makakasuhan pa rin bago matapos ang taon. Katunayan, nasa 15 kaso na raw ang nasa ilalim ng preliminary investigation kaugnay ng flood control scandal. We don't want to file weak Bakit walang warrant of arrest? cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Bago umalis Ilang buwan na mga kababayan ang lumipas. Wala na, nakatakas na. pwesto, naging House Appropriations Committee Chair si Ko sa termino ni Romualdez nung ito pa ay House Speaker. Sabi ng DPWH, posibleng nag-commit ang dalawa ng plunder, direct bribery at lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Si Marcos? What Marcos? Lumitaw ang kanilang mga pangalan sa flood control scandal matapos iturong may kaugnayan sila sa pagtanggap ng kickbacks sa mga questionableng flood control project. Nitong nakaraang linggo lang, lumitaw si Ko sa isang online video para isiwalat na nag-insert siya ng 100 billion sa BICAM ng budget process. Alinsunod umano sa si Marcos, utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ininawit niya rin si Romualdez doon na umano'y tumanggap ng kickback dito. Sabi ni Remulla, walang value ang nasabing pahayag ng dating kongres. Walang value? Diyan pa lang mga kababayan, bias na si Remulla, no? Bias na. Dinismiss na niya mga kababayan, wala daw value. Dahil hindi naman ito sworn statement. Hoy, ungas. Ang sabi ni mga kababayan ng dating Ombudsman Martires, na not necessarily daw mga kababayan na sworn statement yung report mo sa ombudsman. Kahit pa daw nakasulat sa tissue mga kababayan, iimbestigahan yan ng ombudsman. Kahit pa daw anonymous nga. Yan ang rules ng ombudsman. Eto si Boy Remulla ngayon, ombudsbuing mga kababayan, wala daw value. Naglabas na ng ebidensya si si Zaldico. Pero sinusundan na raw nila ang ilang clues sa pahayag niya. Sinusundan na namin yung pwede namin magamit doon. Kung merong relevance talaga. Di ba kasi yan eh? Yung kay Marcos. Yung kay Zaldico parang... Yun ang napakalaking relevance, Marcos. Eto mga kababayan, kahit mga kakamping, mabangag mga kababayan, etong mga dilaw, sinasabi na hindi sila naniniwala mga kababayan na walang kamay ang Malacanang dito, ang liderato ng Malacanang dito sa sa Nakawan mga kababayan. Imposible daw masyado mga kababayan na yung mga tauhan lang gaya ng sinasabi nila na sina Bersamin lang, sina Amina Pangandaman ang nag-orchestrate nito. Hindi daw maaari mga kababayan na sila lang. Talagang alam daw yan ng presidente. Crowdsource information yan eh. Kailangan pa rin patotohanan ni Ko ang kanyang mga paratang at dapat umuwi na raw ito sa Pilipinas. Wala na. Nakatakda namang magsumit. Eto. Sige. Umalis ka muna dyan, Boying. Umalis ka muna bilang ombudsman. Tapos, si Bangag, kahit leave of absence lang muna mga kababayan. Uuwian na si Zaldico. Hayaan muna natin na mayroong hahawak na presidente na hindi kakampi ni Bangag mga kababayan. Si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ang panibagong set of documents sa Ombudsman para maimbestigahan daw nila ito. Hindi kasi ito nasakop ng Blue Ribbon sa kanilang mga nakaraang pagdinig at sa mga dokumentong ito, posibleng lumitaw ang mga bagong pangalang sangkot sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T. Binario News Channel. Sa bagong video, inanunsyo ni PBBM na may arrest warrant na laban kay Zaldico. Eto na. Bukod dito, damay din daw ang 17 individual mula sa DPWH. Mayroon na palang arrest warrant Bakit sinasabi pinag-iisipan pa ang kaso? Ano yan? Una ang arrest warrant bago ang kaso? Anong kaululan na naman yan? West Corporation. Kasunod ito ng pagsampa ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan itong Miyerkules, batay sa ebidensya mula sa ICI. Nasaan ang kaso? Kung may kaso nga ba talaga mga kababayan? At DPWH. Kaululan to the max. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala paligoy-ligoy, nagpaligoy-ligoy ka na nga. Autoridad ay siyempre papatupad na nila. Itong mga arrest warrant na ito, aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte. Aarestuhin na tapos wala. Walang special na pagtrato. Puro aarestuhin na tapos walang kasong na isampa. Bangag. Ang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ikaw din ang makukulong sa huli. Magtatapos sa'yo, lahat-lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong magtatapos tigil sa'yo sa kulungan. Ginagawa. At kahit na
parang napakatagal ang dumaan. Talagang napakatagal dahil dinidribble nila mga kababayan. Oh, mga kaungasan, kagunggungan, kaululan, lahat na mga kababuyan, mga kababayan, kahudasan. Na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating wala na kami pasensya. Ubus na. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Kabi-kabila ang mga protesta kontra katiwalian. Ngayong araw, mga health workers naman ang nasa lansangan. Ang detalye sa agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Health workers o mga NFA yan? Baka NFA yan. Nagtatrabaho lang daw sa ospital mga kababayan tapos health workers na. Karamihan dyan yung mga mga kababayan, yung nasa utility. Sila lang din mga kababayan yung mga naka-inline sa mga makataliwa. Human Chain Against Corruption ang isinagawa ngayong tanghali para ipahayag. Okay lang sana ganito mga kababayan, sila, nagpo-protesta. Pero ang nakakatawa, tingnan nyo ang kanyang mga placards mga kababayan mamaya. Tingnan nyo. Pati si Sara mga kababayan. Pati si Sara, gusto nilang panagutin. Diyos ko Lord. Mga ulul. Tutol sa malawakang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na sa mga health center na sinasabing may anomalya. Pinangunahan ito ng mga nurse at nursing students. Student mga kababayan. Tapos lang din, yung taga-UP siguro yan. So paano nyo nasabi na healthcare workers, students pala? Estudyante naman karamihan. Tama ang mga miyembro ng Kilusang Bayan kontra Kurakot, health workers ng National Children's Hospital, guro at mga tingnan nyo, tingnan nyo. Ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon. Tingnan nyo, tingnan nyo ang kanilang mga placards mga kababayan. Kasali nilang gusto nilang isama sa kaso si Sara Duterte. Ito ay grupo ng mga nurses na sawang-sawa na sa kasalukuyang pangyayari. Nursing student. Kung saan ang ating mga politiko mismo at mga opisyal sa yan kasi mga estudyante mga kababayan, inuulol lang yan ng mga guro na mga makataliwa and then binibigyan sila ng incentive na sumali sa rally, mayroon kang grade. Gobyerno ang nagnakaw sa kaban ng bayan habang ang ating mga ospital at ang ating mga pasyente ay kulang na kulang sa mga medisina at saka mga pasilidad. Sa kanilang programa, isa-isa nilang ibinahagi ang epekto ng umani scandalous projects sa kanilang komunidad at pang-araw-araw na buhay. Sinasabi namin na hindi lamang ang mga nakasuhan ngayon ang may kasalanan. Ang aming panawagan dapat pati hanggang sa Pangulo, sa opisina ng Presidente, sila ay accountable dito sa corruption na to. Inihayag din ng grupo na sasama at makikiisa sila. Buti naman, hindi mo binanggit ang Vice Presidente. Sa isasagawang malawakang kilos protesta sa November 30 sa Luneta Park. Nagsagawa rin ng... Ayan tingnan nyo. Ito ba yun? Kilos protesta ang mga health worker mula sa Philippine General Hospital sa harapan ng Department of Health sa Maynila kaninang umaga. Tingnan nyo mga kababayan Sara Duterte Pati si Sara. Okay na sana kayo pero bakit pati si Sara? Isasali ninyo. Bilang paggunita sa Health Sector Day of Action Against Corruption, lumabas ng ospital ang mga health worker, kabilang ang mga doktor, nurse at health advocate para magsagawa ng rally. Bilang pagpapakita ng galit sa gobyerno, humiga sila sa kalsada habang isinisigaw. Humiga kayo dyan! Ang pera ng bayan. Yung lahat ng gustong, yung sinasali si Sara Duterte, sige higa kayo dyan and then padaanin natin ng pison. Pinagbabato rin sa kilos protesta ang muka ng mga sinasabing opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. Hindi naman nagpahuli ang mga kabataan sa pagsasagawa ng sarili nilang protesta bilang pagsuporta sa National Walkout Day. Nagtipon-tipon ang mga estudyante mula sa iba't ibang mga eskwelahan sa Metro Manila at nagmarcha papuntang Menjola. Sigaw nila, panagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Tapos kasali dapat dyan, hindi mawawala sa kanila mga kababayan, sinasali nila si VP Inday.
Kasado na ang Bonifacio Day protest ng iba't ibang grupo kasama ang Artikulo 11. At kaugnay niyan, makakausap natin Artikulo 11 convener and Partido Lakas. Ay, isa na naman yung ano? Ng Masa Chairperson, Leody. Ay, nako, NFA na naman mga kababayan. Oh, yung mga benting bigas na naman ng mga flavor. Guzman, Leody, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Pinky. Leody, medyo madilim Pinky po Lacson. kung nasan kayo ngayon. Para si Torre, mga kababayan. Mukhang madilim. Oh, yun talaga, yun pala mga kababayan, ano, talagang madilim ang ano, itsura ni Torre. Oo nga, Brown out ho ba? Hindi ko pala, ito lang yung pinakapaliwanag. Okay, shall we continue with the interview? Sige po. Ang importante naman ay makapag-usap po tayong dalawa. Unang-una po, ano ho itong grupo ninyo? Pakilala niyo po sa... Iba't ibang klase ng grupo na itong mga pangalan nila mga kababayan, no? Same dog with different colors, mga kababayan. Tindig Pilipinas, Makabayan Black, Makabulok Black, lahat na, Bayan Alyansa. Ito mga kababayan, 11-11 na naman. Amen. Itong Artikulo 11 na buo Artikulo 11. Another grupo, another pangalan mga kababayan, tapos the same people na mga reject. Panahon ng corruption issues dahil doon sa Artikulo 11 ng ating konstitusyon nakalagay doon yung pagbabawal sa konstitusyon sa corruption. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi ninyo, Leody. Eto, bakit hindi nyo tulungan ang gobyerno na mag-surrender na lang itong makiusap kayo doon sa mga mandirigma sa bukid. Alam namin na makikinig sila sa inyo. Pababain nyo, pasurrender ninyo. Bahala lang kayo dyan. Sigaw-sigaw kayo sa lansangan. Pero yung mga NPA, mga kababayan, dapat mag-surrender na yung lahat. Yung armadong grupo na nagsasalot sa mga kababayan. Dahil habang hindi nila pinapasuko yan, yung nasa mga probinsya, mga kababayan, mga NPA, mga ulol ang mga ito. Mga hipokrito. Sigaw-sigaw kayo ng human rights, anti-corruption. Ang gawain ng mga rebelding iyan corruption at human rights violation, mga kababayan. Hanggat hindi ka nananawagan, hipokrito ka. Yung accountability ay nandun nakalagay. Kaya puro accountability. Anong accountability ang grupo ni na Joma Season? Wala accountability, mga kababayan. Namatay na lang. Wala pang tanggap na kaparusahan. Ginamit ang pangalan para panagutin ang lahat ng korap dito sa ating gobyerno mula taas hanggang ibaba. Lahat dapat ay managot. Leody, sino po ang bumubuo sa grupo ninyo? The same people. For sure, andyan si Babalo. Magsama-sama kami dito. Sama-samang babangag. Si Erin Tanyada, mga... yan na. Inidoro. Erin Tanyada. Board leader, si Atty. Luke, kasama namin. Luke espiritu. Yung masamang espiritu. Diyos ko. Pareho mga aso, mga kababayan. Nag-iba lang ng collar. Mga ngayon, mga drive, yung manibela, kasama namin. Isa pa yan. Di ba isa yan sa mga sinasabing mga legal? Alam niyo na. At yung Legal F. grupo ng Lawin ay kasama namin. Mga manggagawa, pangunahin. At saka mga... puro ngawa. Sige. Manawagan na kayo ng Marcos resign. Tapos mag-rally kayo doon sa Mindiola. I-push ninyo ang mag-resign si Marcos. Maralita, kasama ang Sanlakas, ang BMP, ang Oriang, at ang Partido Lakas ng Masa. Gaano kalaki po itong grupo ninyo? Hindi ko makakuha ng bilang, pero malawak yan dahil pati yung simbahan ay kasama namin dyan. Yan na, mga kababayan. Medyo laki-laking grupo to. Pati simbahan. Bidang-bida, mga kababayan, dyan sa mga rallyista. Sila lang ang may-ari, mga kababayan Ewan na natin, itong mga simbahan, mga kababayan, napasok na ito ng mga NPA. Ito'y pagsasanib-sanib ng iba't ibang grupo na sa ating bansa na noon pa'y nakikibaka para sa isang matinong gobyerno. Ano po ang plano ninyo sa November 30 rally at saan po kayo magtitipon-tipon? Kasama kami sa November 30 at tuloy-tuloy ang aming ginagawang pagbahanda. Kanina nga, nandun kami sa UP at nag-pressco, nagkaroon ng assembly para ipinaan yung aming mga pagkilos sa November 30. Lahat kami magkikita sa Luneta at sisikapin namin makarating hanggang sa Malacanang dahil sangkot na Sige! I-push na yan! Pangulo ng ating bansa
dito sa issue ng korupsyon. Kaya hindi na lang... Isama mo si Renato ha, tapos kapag magkagulo, dapat kayo nasa frontline. Ang dapat pag-resignin o impeach, kundi dapat pag-resignin na rin itong si Bongbong Marcos dahil kami naniniwala hindi mangyayari ang mahigit 100 bilyong insertion nang wala siyang alam. Okay. So, ang inyong panawagan, yun ho sana kasi yung susunod na... Pati si Sara Duterte. Yan. Yan ang kanilang panawagan. Tanong ko, ay for both the President and the Vice President to resign? Oo, dapat sila. Dapat kasi... At sino uupo? Ikaw? Yan ang mga kababayan. Ang uupo siya. Dahil gusto rin magpresidente nito, di ba? Ambisyosa din ito mga kababayan. Si Sara noong pa na-impeach na. At sana ikaw nakulong na. Mandat talaga kayo. Makitaan kayo ng ng linkage dyan sa mga NPA kapag si Sara na. Talagang kulong kayong mga animal kayo. Lang. At dahil doon sa katiwalian at sa iso ng korupsyon. At gusto natin mga kababayan, kapag si Sara na mga kababayan, etong mga makabulok-blak na sumisip-sip ng pera ng bayan mga kababayan via dito sa gobyerno, lumpuhin na sila mga kababayan. Dahil ginagamit nilang gatasan mga kababayan, Pilipinas gobyerno ng Pilipinas, ginagamit nilang gatasan pang tustos mga kababayan sa kanilang organisasyon na sumisira naman mga kababayan sa ating lipunan. Naman, si Marcos dapat maimbestigahan ito. Dahil kami... imbestigahan, kulong. Si Sara kulong, tapos si Marcos imbestigahan. Talagang naniniwalang hindi mangyayari yung 100 billion insertion na yon kung walang siyang basbas. At alam naman namin, si Marcos Jr. ay hindi naman talaga malinis na presidente. Maraming kaso na ng katiwalian. Kahit doon sa Napoles, kasali rin siya. Kaya noon pa, bago pa magsalita si Saldico, ay yun na yung aming panindigan na dapat na siyang singilin doon sa kanyang mga kasalanan sa bayan. Bakit si Sara singilin ninyo? Kung ipag-resign po si Pangulo, sabihin po natin, at Vice President, are you looking at the... Siya daw ang papalit. The Senate President to take over? Si Soto ang kanilang mga kababayan. Duda tayo, itong si Soto, Hibang mga kababayan, mayroon niyang plano siguro na sige, eto na, trado rin natin si Sara at saka si Marcos and then tayo na ang uupo dahil magwa-one ball tayo dito. Kung sakali pong mangyari to dahil yung po nakasulat sa konstitusyon. Ang hirap nun kasi yung Senate, yung ating mga senador, karamihan dyan, yung mga akusado rin. Kaya para fair naman, hindi naman magselos yung iba, ang aming proposal ay magkaroon ng... NPA na lang! What if mga kababayan paupuin ng NPA? Hindi rin nila kaya yan mga kababayan. Dahil itong mga NPA, hindi naman talaga nila kayang mga kababayan, itong mga komunista, hindi nila kayang magpatakbo ng bansa. Ang gusto lang nila mga kababayan, mag-coexist sa gobyerno dahil doon sila sa easy part mga kababayan hindi sila mag-govern. Pero kumikita sila ng pera mga kababayan, humuhut-hut din sila. Gusto nga nilang mangolekta ng tax. Kasi naswerte. Yun ang nagalit si Tatay Digong mga kababayan. Gusto sana niyang, sige, total, dissolve na mga NPA, wala na mga kababayan. Tapos ang arms struggle. Pero ang mga demand ng NPA, gusto mag-kolekta ng tax mga kababayan. Diyos ko Lord. People's Transition Council. Inayawan ni Tatay Digong. Ayun, nagalit mga kababayan. Tapos, balak pang inaambushin mga kababayan si Tatay Digong Duterte noon. Grabe. Balak nilang inambush, failed ambush mga kababayan ang nangyari. Na siya yung gagawa ng reforma sa ating sistema ng eleksyon at pagkatapos na ma-reforma, mawala yung political dynasty, ay saka tayo magpatawag ng eleksyon. Kasi kung... Tapos ikaw na presidente. Reform, bago ang 2028, ay mauulit na naman ang pagpwesto ng mga dynasty. Yan ang kanilang mga kababayan. Talagang winowori. Yung 2028, paano na? Si Sara na. Yan ang mga kababayan, ang kanilang pinag-alala. Tok ng ating gobyerno na siyang tingin kong purot dulo ng korupsyon sa ating bansa. Hanggat di nawawala ang political dynasty? Hindi. Wala yan sa political dynasty. Kultura yan. Naging kultura ng mga kababayan dito sa mga politicians na itong pagnanakaw. Ang kailangan talaga taga-latigo. The Punisher mga kababayan. Kagaya ng si Tatay Digong Duterte sana. Na talagang didisiplina. Gusto nga natin kung mga kababayan, si Sara na, maging diktador si Sara. Siya ang magdidisiplina nitong mga kurakot ba kababayan? Kahit ipakulong pa natin si Marcos, si Sara at saka lahat ng... Bakit isasali mo si Sara? Una kang makulong, hudas. Senador,
kung political dynasty ang pupwesto sa tuktok ng ating pamahalaan, mauulit at mauulit ang korupsyon tulad ng nangyari ngayon pagkatapos ng Napoles scandal. As if hindi makakorrupt tong mga visit. Huwag na tayo makinig dyan mga kababayan. Nakakabisit itong mga righteous kuno. Pero tingnan nyo mga kababayan, sa mga closet dito puno ng kalansay. Anong masasabi dito mga kababayan? Post comments below.